Ang tinatanong nila, Ang hindi agenda naman of ang office. 2025, ang tinatanong nila is 2023 budget. Huwag niyong pagsamahin yun, sabi ko sa kanila. Kaya tayo nagkagulo sapagkat nakikita ko na yung pamumulitika. 2022, wala pang awayan noon, ang Vice President natin, si Sara Duterte, they took only 13 minutes to dispose the budget. 13 minutes. Kasi proposal lang naman. 2023, wala pang awayan, 22 minutes. Kaya lang humaba ng konti because somebody objected. Pero ganun din ang nangyari, 22 minutes, tapos na yung budget. Bakit po 2024 nag-away kami? Ang question ko lang po in connection po sa question ni Ma'am Cathy, nabanggit nyo na ang power of the purse ay inherent sa Kongreso at hindi dapat questionin. Ang tanong ko po, paano nyo po maaayon ito sa mga concerns tungkol sa umano'y inefficiency sa paggamit ng budget ng OVP? Sa tingin nyo po ba kailangan pa ng mas malalim na investigasyon o sapat na ang naging presentasyon ng OVP sa budget hearing bilang form of accountability? Yung po kasing pagtatanong ng mga kasama ko ay pinagsama-sama po nila. Kinukonekta nila sa maling kaparaanan. Yung pong tinatawag na budget briefing ay ipanahon po para lahat ng ahensya, kasama na po yung Office of the Vice President and even the Office of the President, para ilahad lamang po sa amin, ito po yung aming budget proposal. Example po yung budget ng OBP, 2025. Sa tradition po namin, yung dati namin ginagawa, magmula po na ako'y pumasok sa Congress, 13 Congress po, nandyan na ako, 2004. Tatlong vice presidente na po ang nakita ko na nag-propose ng kanilang budget. Noli de Castro, Jojo Binay, Leni Robredo. Ang tradisyon po, dahil siguro sa paggagalangan sa tatlong dakilang bahagi ng ating pamahalaan, hindi na po tinatanong pagka pinag-uusapan is the proposed budget. Propose lang. Pinapasok po nila yung accountability. Yung accountability po, papasok lamang kapag nandun na tayo sa pagkakagasta ng budget. Hindi Hindi sa yung mismong proposing. Oo. nagpo-propose lang. Ang tinatanong nila, Ang hindi agenda naman ang of office. 2025, ang tinatanong nila is 2023 budget. Huwag niyong pagsamahin yun, sabi ko sa kanila. Kaya tayo nagkagulo sapagkat nakikita ko na yung pamumulitika. 2022, wala pang awayan noon, ang Vice President natin, si Sara Duterte, they took only 13 minutes to dispose the budget. 13 minutes. Kasi proposal lang naman. 2023, wala pang awayan, 22 minutes. Kaya lang humaba ng konti because somebody objected. Pero ganun din ang nangyari, 22 minutes, tapos na yung budget. Bakit po 2024 nag-away kami? So ang tinatanong ko, are we now setting aside this tradition? Yung paggalang sa bawat isa? Huwag mong ipapasok yung accountability because that's another matter. Another The agenda. reason why the office of the Vice President insofar as the confidential fund is concerned was issued a notice of disallowance, ito yung ebidensya that she is accountable. Yung pagkaka-issue ng notice of disallowance is an evidence that each and every office should make an account. Walang makaliligtas doon. Walang makakiiwas doon. Ang problema po, ang sabi ko sa kanila, do you know the nature of a notice of disallowance? Kasi puro bagito eh. Hindi naman nila, sabi ko, the notice of disallowance is a mere notice notifying that office that it should clear some of the things that she needs to produce. Halimbawa, wala po yung supporting document, wala po yung ibang requisites na kailangan para po maging allowed lahat ng expenditures. Ba't kayo ang nagtatatanong? Inisyuhan pa lang August 7, 2024. That means the Office of the Vice President has 6 months to be able to make an explanation. Bakit tayo nang naglululundag na pati yung salitang naglululundag, ayaw nila. They were so eager, gigil na gigil lahat, trying to jump on the Vice President. Wala na po yung galangan eh. Ang sabi ko, kung ganito tayo, ba't yung budget natin sa House of Representatives? No one
No one is questioning. No one is defending. Did you know that? Walang tumayo para i-depensa yung budget namin. Na siguro higit na malaki kaysa budget ng Office of the Vice President. Nobody stood up to question our budget. Why? Paggagalangan nga po eh. Office of the President, dumating ba yung President? No. Yun pong accountability will come in dun po sa pagsisiyasat kung tama na yung pagkakagasta. Eh hindi pa ako nakapagpapile ng sagot ng Vice President. Tayo nang gusto. Bakit? Convicted na ba siya? It's a mere notice. It's not even a final judgment. So it is contestable. So it is appealable. So mukhang Publicity stunt. Politicizing. Mining for evidence. Preparatory to the filing of an impeachment complaint. Yan po yung aking conclusion. Very obvious na political theater yan nangyayari. Yes, sir. Kaya very clear ang utak ni Congressman Marcoleta. May alam siya sa batas.